Kumusta mga ka-tech? So welcome back sa ating episode 2 ng Philippine Weekly Tech News. So before akong mag-start, papakita ko sa inyo na dumating na yung Globe LTE Advance natin. At maybe this end of the week is i-release na natin yung comparison ng Boost Even at ng ito, Globe LTE Advance. Alright, so LTE Advance versus LTE Advance. Alright, so first news po mga ka-tech is ang Apple AirPods Max. So available na po siya dito sa Pilipinas na merong price na 32,990. So affordable po yan sa mga may budget for Apple devices. So before po kayo bumili ng Apple AirPods Max sa may planong bumili is take note po na meron pong issue sa condensation ng AirPods Max, which is yung moist niya siguro, yung metal na malamig at yung mainit na tenga mo is nagre-result ng tubig sa loob ng AirPods Max. So, take note po dyan sa mga gustong bumili or planong bumili po na merong issue na ganon. Pero, I think hindi naman masyadong maraming issue na ganon. Siguro kung matagal mo lang siyang ilalagay sa tenga mo. So, yan po ang first news natin. Next news natin is ang PLDT Smart. So, PLDT Smart is aiming to add additional 2,000 cell site for 2021 and to invest around 92 billion to meet all the requirements of its mobile and fixed line customers. So, that's a very good news po para sa atin lahat at sana mag-improve talaga dahil yan ang need natin sa ngayon. So, thank you Smart sa planong ito. Sana matuloy nyo at sana maging successful. Alright, so next is ang ABS-CBN at ang TV5. So ABS-CBN at TV5 is rumored to merge soon. So I think ngayon nga po is meron ng mga shows from ABS-CBN to TV5 na pinapalabas na nila. I think yung ASAP, kung hindi ako nagkakamali. At that's a very good news for ABS-CBN customers or subscribers na makikita na nila muli yung mga idolo nila. Right, so that's our third news. So, next news natin is ang speed test. Global speed test po ito ng Ookla. December 2020 result po ito. So, I think this is a good news na meron tayong improvements from mobile and fixed broadband, which yung mobile po is merong improvements na 14, which ngayon is nasa ika 96 na tayo sa mobile. At sa fixed broadband is may improvements na 3, which is from 103 is 100 na tayo ngayon. Napakagandang news po ito at sana mag-improve pa dahil for me 96 at 100 napakalayo pa rin. At hopefully we will get more. Alright, so thank you at nag-improve. Sana more improvements pa. Next news natin is ang Limasawa Island. So Limasawa Island is now powered by Smart LTE signal, which is a very good news from the people of Limasawa. Napakaganda ito especially sa mga business there at na mga turista na darating dyan dahil meron na tayong communication at madali na lang tayong makapag-share sa social media ng mga pictures sa Limasawa dahil ang ganda ng lugar na ito. So it's a must siguro to visit Limasawa. Alright, so good news. Alright, so next news natin is ang Bayad Center. So ang Bayad Center is nag-rebrand po sila at ngayon is ang name nila is Bayad. So Bayad na lang, wala na yung center. Meron na silang bagong website at meron pang mga bagong mobile I think application. At that's a very good news dahil mas marami na tayong option to pay. So ito yung website nila. So that's a very good news for us na magpipay para hindi na tayo lumabas. So next is ang Globe na naman. So ang dami nating news from mga telcos ngayon. So kanina is ang Smart. So ngayon si Globe na naman na they aim to install at least 2,000 new cell site for 2021. And that's a very good news para more service para sa mga tao at para mas malakas na internet. So that's a very good news at sana nga maging successful lahat ng installation para naman mag-take effect po talaga ito. So yung dito mag-ooperate na by March. So
more competition with PLDT, Smart, Globe at dito. So that's a very good news for us na consumers. Next news natin, ito si WhatsApp. So sa hindi nakakaalam kung anong WhatsApp, ito po ang messaging app na ginawa ng Facebook or under ng Facebook. At dito sa kanilang bagong privacy policy is yung National Privacy Commission has raised some concern to the new privacy policy of the WhatsApp kasi nga po so I think nga po is i-merge nila yung sa Facebook at itong sa WhatsApp. So si Facebook kukuha siya ng mga information from WhatsApp. So parang ganon siya. Sa mga WhatsApp user po, take note po dito at double check nyo po para po maging secure po yung mga information nyo. Alright, so next news po natin is Globe again. So si Globe is meron siyang free upgrade sa mga loyal customers niya. So sa ngayon is Globe yung ginagamit ko dito sa apartment ko, sa bahay is PLDT. So hindi ko masyadong nakita yung upgrades nila, pero sa iba sana nakita nila yung upgrades at sana mas malakas na ngayon sa inyo dyan. Alright, so next news natin is ang Mi 11 ng Xiaomi. So Xiaomi sold over 1 million units of Mi 11 in just 21 days. So napakalaking success po yan ng Xiaomi for just 21 days. Meron pa akong Xiaomi dito yung Redmi Note 9 which is okay naman masyado. Hindi ko siya masyadong ginagamit dahil pang backup ko lang siya. Nilagyan ko siya ng Gumo SIM. So siya yung backup ko. So far wala naman akong issue aside from maglalag yung camera minsan. So Xiaomi, congratulations. Alright, so next news natin is ang Facebook. So last Friday nga po, nag-session expired po yung ibang users. Naranasan ko rin po yung session expired, so na-log out ako. At pag login ko muli is okay naman, pero sa ibang users is reported nila na hindi sila makakapag-login muli. So yan nga po ang fix ng Facebook. Kung isa ka sa mga naapektuhan ng login is hopefully naging okay na sa ngayon dahil itong Facebook nga po is parang partner na natin sa araw-araw. So hopefully everything works well. And yeah, that's our second to the last news. And our last news is ang Bren Esports. So Bren Esports nga po has won the Mobile Legends Bang Bang M2 World Championship after defeating the Burmese Ghosts ng Myanmar. So dinala ng Bren Esports ang bandila ng Pilipinas or yung Pilipinas para sa M2 World Championship. So first time po ito na nag-champion ang Pilipinas. At congratulations po Bren Esports. Salamat sa magandang laban. So napanood ko nga po at napaka-exciting, napakaganda ng mga laban. Umabot nga po ng Game 7 which is a very very competitive game. Napakaraming nag-abang nun. I think millions ang mga views from different countries like Indonesia, Myanmar at Pilipinas. Napakaraming nanood ng live na yon. So congratulations Bren Esports at sana more championship. So congratulations once again Bren Esports. At yan nga po ang news natin for this week mga katek. Sana meron kayong natutunan at kung meron kayong mga tanong, suggestions, i-comment nyo lang down below. Kung nagustuhan nyo po, makakatulong po ang like at pag-subscribe sa channel natin. See you po next week. Ito po sa Blastech at salamat.